Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto ko munang makisuyo sa iyo. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood ngayon. Nakakatuwang isipin na kahit iba-iba tayo ng lugar at oras, nagtatagpo pa rin tayo sa iisang kwento. At ngayon, samahan mo ko sa isang istoryang puno ng sakit, pangmamaliit, at isang kapalarang dahan-dahang babaligtad sa paraang hindi inaasahan ng lahat. Sa bayan ng San Jacinto, kilala ang apelyidong Llorente bilang isa sa pinakamayayaman at pinakamatunog na pangalan sa buong lalawigan. Kapag nabanggit ang pamilya nila, agad na pumakasok sa isip ng mga tao ang malawak na mansyon sa mataas na bahagi ng bayan, ang sunod-sunod na truck ng kanilang kumpanya, ang rice mill na halos gabi-gabing maingay at ang mga lupaing sakop ng kanilang negosyo. Para sa mga taga-roon, ang mga Llorente ay parang pamilyang hindi kailanman mawawala ng kapangyarihan. Pero sa loob ng malaking tahanan yun, may isang anak na parang hindi kailanman naging tunay na bahagi ng kinang ng kanilang panganan. Si Isabel Llorente ang bunsong anak ni Don Ramiro Llorente at Doña Salustia Llorente. Hindi siya mahilig sa mamahaling damit, hindi sanay sa matataas na takon, at lalong hindi komportable sa mga salusalong puro plastikan at payabangan. Mas gusto niya ang tahimik na bahagi ng bakuran, ang kulungan ng mga hayop, ang amoy ng bagong tabas na damo at ang simpleng buhay sa likod ng mansyon na hindi kailanman kinagigiliwan ng mga kapatid niya. "Isabel, nasaan ka na naman?" Matinis na sigaw ni Verena ang panganay habang hawak niya ang isang mamahaling tasa ng kape. "Darating ang mga bisita mamaya at ang sabi ko sa iyo, huwag kang papakita na amoy araw at amoy kural." Mula sa likod bahay, nagpuna si Isabel ng pawis sa noo. Hawak niya noon ang timba ng pakain para sa mga hayop. "Saglit lang ate, titingnan ko lang si Matimias. Parang hindi siya kunain kagabi." Napailing si Verena at tinarayan siya mula sa taas. "Abay talagang mas may pake ka pa sa kambing kaysa sa pamilya mo." Hindi sumagot si Isabel. Sanay na siya. Sa loob ng bahay na iyon, ang pagiging tahimik niya ay laging napagkakamalang kahinaan. Ang kabaitan niya ay itinuturing na kabubuhan at ang hilig niya sa lupa at hayop ay laging ginagawang katatawanan. Sa kapatid niyang si Lucio, ang ikalawa, ay paboritong-paborito ni Don Ramiro pagdating sa negosyo. Suot lagi ang mamahaling relo, amoy imported na pabango at sanay magsalita na parang laging may kausap na investor. Pero sa totoo lang, mas magaling lang siyang magmukhang may alam kaysa totoong marunong. Si Tadeo naman, ang bunso sa mga lalaki, ay mas abala sa mga kotse, barkada at sugal na patagong ginagawa sa kabilang bayan. At kahit walang direksyon ng buhay nito, ay hindi pa rin siya napapagalitan ng husto. Samantalang si Isabel, na siyang pinakamaaasahan kapag may totoong problema sa bahay, ay parang huling nakikita. Kapag may nagkasakit na tauhan, si Isabel ang unang nagdadala ng luga. Kapag may inahing baboy na manganganak, siya ang nagbabantay magdamag. Kapag may sirang bakod, siya ang nag-uutos kung sinong karpintero ang tatawagin. Kapag bumabagsak ang ani sa isa sa mga bukirin, siya ang unang nakakaalam kung bakit. Ngunit sa bawat kontribusyon niya, ni minsan ay hindi siya narinig na purihin sa harap ng pamilya. Isang hapon, dumating si Mang Isko, ang matandang katiwala ng bukirin, hawak ang lumang sombrerong kupas at may halong pag-aalala sa mukha. "Senyorita Isabel," mahinang tawag nito, "yung bagong damo pong pinakain natin sa alagang kambing sa likod, parang hindi hiyang, nagtataito yung dalawa." Mabilis na tumayo si Isabel sa mesa kung saan siya abalang nagsusulat ng listahan ng gastusin sa feeds. "Teka, samahan mo ako. Tawagan na natin si Doc Sisinando bago pa lumala." Eksakto namang papasok sa silid si Lucio at nang narinig yon ay natawa siya. "Diyos ko, Isabel, araw-araw na lang ba kambing, manok, baka? Kaya walang nanliligaw sa'yo." Hindi sumagot si Isabel. Sanay na siya. Mahina noon pero may kunting tapang sa boses. Hindi naman lahat kailangang umiikot sa panliligaw kuha. May mga bagay na kailangang asikasuhin para may mapakinabangan ng pamilya. Natahimik sandali si Lucio, ngunit sinundan yon ng mapanyong simit. Mapakinabangan? Talaga? Ang alam ko ang napapakinabangan sa pamilyang ito ay yung marunong kumita, hindi yung marunong magpakain ng kambing. Naroon din si Doña Salustia, na tahimik lamang na umiinom ng tsa. Saglit na napatingin si Isabel sa ina niya.
Umaasang kahit paano ay may sakabihin ito para depensahan siya. Ngunit gaya ng dati, wala. Mas masakit pa sa panlalait ang katahimikan. Lumipas ang mga buwan at lalong naging mabigat ang mga araw sa mansyon nang magsimulang humina ang kalusugan ni Don Ramiro. Isang gabi, habang nasa hapagkainan ng pamilya, bigla nitong inatake at napahawak sa dibdib. Nataranta ang mga kasambahay. Nabitiwan ni Aling Metring ang sandok. Si Tadeo ay napaatras sa gulat. Si Verena ay napasigaw. Ngumit si Isabel ang unang kumilos. Kuya Lucio, itawag mo ang driver. Tadeo, buksan mo ang gate. Aling Metring, kunin mo ang gamot ni Papa sa kwarto niya. Mabilis niyang utos habang inalalayan ng ama na halos mawala ng ulirat. Sa ospital, si Isabel ang nagbantay sa unang gabi. Siya rin ang sumalo sa ulo ng ina niyang si Doña Salustia nang ito na may himatayin sa sobrang pag-aalala. Ilang araw siyang halos hindi natulog, habang ang mga kapatid niya ay salitan lamang dumalaw, saka aalis para asikasuhin daw ang mahahalagang bagay. Minsang madaling araw, nakaupo si Isabel sa labas ng silid ni Don Ramiro nang lapitan siya ni Attorney Ben-Hur Valmoria, matagal ng abogado ng pamilya. Hindi ka pa rin umuwi? Tanong nito. Umiling si Isabel. Baka kasi may kailangan si Papa. Tahimik siyang tinitigan ng abogado bago umupo sa tabi niya. May mga tao talagang hindi marunong pahalagahan kung sino ang totoong nananatili. Napangiting ng mapait si Isabel. Sanay na po ako, attorney. Hindi ka dapat nasasanay sa mali, sagot ni Attorney Ben-Hur. Hindi na nakasagot si Isabel. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may isang taong tila tunay na nakakakita sa kanya. Ngumit hindi pa roon natatapos ang hirap. Ilang buwan matapos makalabas ng ospital si Don Ramiro, si Doña Salustia naman ang biglang nag-stroke habang nasa kanilang silid. At muli, si Isabel ang naging sandigan ng bahay. Siya ang nag-asikaso sa gamot, sa therapy, sa pagkain, sa schedule ng nurse, sa pakikipag-usap sa doktor, at maging sa mga tauhang nalilito na rin sa nangyayari sa loob ng pamilya. Habang nagkakagulo ang lahat, mas lalong luminaw ang tunay na ugali ng magkakapatid. Isang gabi, nadatna ni Isabel sina Verena, Lucio at Tadeo sa library. Hindi nila alam na naroon siya sa labas, magdadala sana ng tsa para sa ama. Dapat malinaw na kung sino ang hahawak sa tracking, sabi ni Lucio. Ako ang dapat sa mansyon, mabilis na sagot ni Verena. Ako ang may breeding para dyan. Tumas ang boses ni Tadeo. At ako? Ano, kakalimutan niyo na lang ako. Ano bang kaya mo? Sinhal ni Verena. Magsugal? Napahinto si Isabel sa may pintuan. Dahan-dahang bumigat ang hawak niya sa tray. Ibig sabihin, habang buhay pa ang mga magulang nila, iyon na agad ang iniisip ng mga ito. Mana. Hindi gamot, hindi paggaling, hindi pagkakaisa, kundi mana. Nang napansin ni Lucio ang anino ni Isabel sa pinto, agad itong nainis. Ano na naman? Bakit nakikinig ka dyan? Dahan-dahang pumasok si Isabel at inilapag ang tray sa mesa. Hindi ako nakikinig. Magbibigay lang ako ng tsa. Ngumiti si Verena. Talagang hilig mong lumitaw sa mga usapang hindi ka naman kasali. Tinignan siya ni Isabel ng diretsyo, bagay na bihira niyang gawin. Kung usapang pamilya ito, kasali ako. Sandaling natahimik ang silid. Pagkatapos ay tumawa si Lucio. Hindi masayang tawa, kundi yaong tawang may halong paghamak. Kasali ka? Saan? Sa negosyo? Sa mana? Huwag kang gumawa ng katawa-tawa, Isabel. Masakit yun. Ngunit mas masakit pa rin ang katahimikang sumunod dahil walang kahit isa sa kanilang tatlo ang mukhang nakonsensya. Mula noon, lalo pang naging malinaw kay Isabel na may paparating na unos sa kanilang pamilya. At sa gitna ng lahat, tanging ang mga simpleng tao sa bahay ang tila nananatiling totoo sa kanya. Sina Mang Isko, sina Aling Metring, ang batang pastol na si Nestorin at maging si Pastor Emil na minsang dumibawal para ipagdasal ang mga magulang nila. Habang pinapahid ni Pastor Emil ang langis na noo ni Doña Salustia, napansin niyang nakatayo sa gilid si Isabel, tahimik at pagod. Pagkatapos ng dasal, nilapitan siya nito. Iha, malumanit nitong sabi, minsan ang biyaya para sa iyo ay hindi ibinibigay sa anyong gusto mo. Dumarating ito sa anyong minamaliit ng iba. Bahagyang napangiti si Isabel,
kahit hindi niya lubos na unawaan ang ibig sabihin noon. Parang malabo yata po, Pastor. Hindi ngayon, pero darating ang araw, may intindihan mo rin. Sa loob ng sumunod na mga buwan, lalong humina ang mga magulang niya. Nauna si Don Ramiro, ang dating matatag na haligi ng pamilya ay unti-unting nawala sa katahimikan ng isang maulan na madaling araw. At bago pa man makabawi ang buong bahay sa pagluluksa, sinundan siya ni Doña Salustia pagkaraan lamang ng ilang buwan. Nabalot ng itim na tela ang mansyon. Dumating ang mga kamag-anak, pari, negosyante at mga kakilala. Maraming lumuha, maraming nagpanggap at marami ring nakamasid kung paano hahatiin ang naiiwan ng mga Lorente. Sa buong burol at lamay, si Isabel ang halos hindi mapakali sa kakasalo sa mga tao. Siya ang nag-aasikaso sa mga pagkain, sa mga bulaklak, sa mga tauhan at sa mga kailangan sa simbahan. Samantalang ang mga kapatid niya, bagamat malungkot sa panlabas, ay tila may ibang apoy na nagliliyab sa loob, ang pananabik sa pagbubukas ng testamento. At nang tuluyang matapos ang 9 na araw at tinawag silang lahat ni Attorney Ben-Hur Valmoria sa malaking sala ng mansyon para sa huling habilin ni na Don Ramiro at Doña Salustia, naroon si Isabel sa dulo ng mahabang sopa. Tahimik, namumugto pa ang mga mata at walang ideya na sa araw na iyon ay tuluyan ng magbabago ang tingin sa kanya ng lahat at magsisimula ang pinakamasakit na kabanata ng buhay niya. Bago tayo muling sumabak sa susunod na yugto ng ating istorya, gusto ko munang ipaalala sa iyo na kung nadarama mo ang sakit, hiya at pangmamaliit na dinaranas ni Isabel, sabayan mo siya hanggang dulo. At gaya ng lagi, i-comment mo rin kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Dahil ang mga kwentong tulad nito ay mas tumatagos kapag alam mong may mga pusong kasabay mong nakikinig sa iba't ibang sulok ng mundo. Sa malaking sala ng mansyon ng mga Lorente, parang naging mas malamig ang hangin habang hawak ni Attorney Ben-Hur Valmoria ang makapal na sobre ng huling habilin ni na Don Ramiro at Doña Salustia. Ang lahat ay nakaupo ng tuwid, wari bawat isa'y pilit itinatago ang tunay na nasa isip. Nandoon sina Verena, eleganting nakaitim at halos hindi maipinta ang mukha sa pagpipigil ng pagkainip. Nandoon si Lucio, seryosong-seryoso kunwari, ngunit hindi maikubli ang pagkasabik sa mga mata. Si Tadeo, pasandal-sandal pa sa sopa, ay halatang mas interesado sa kung gaano kalaki ang mapupunta sa kanya kaysa sa paggunita sa mga magulang nilang kalilibing pa lamang. Sa kabilang dulo, tahimik na nakaupo si Isabel. Nakapatong ang mga kamay niya sa kandungan at sa unang pagkakataon sa maraming araw, wala siyang ginagawa para sa iba. Wala siyang hawak na listahan, wala siyang inaasikasong pagkain, wala siyang inaalo. Naroon lang siya, tahimik, pagod at tila wala ng lakas para umasa ng mabuti. Nilinaw ni Attorney Ben-Hur ang kanyang lalamunan bago nagsimula. Alinsunod sa huling habilin ng inyong mga magulang, mabigat niyang sabi. Ang mansyon sa San Jacinto ay mapupunta kay Verena Lorente. Agad na napataas ang baba ni Verena at kahit pilit niyang pinipigil, hindi na itago ang konting ngiti sa gilid ng kanyang labi. Ang trucking company kasama ang 2 bodega at pangunahing fleet ay mapupunta kay Lucio Lorente. Napahawak si Lucio sa dibdib na parang pinapatibayan lamang noon ang paniniwala niyang siya ang karapat-dapat. Ang shares sa rice mill, ilang ari-ari ang paupahan at ibang liquid assets ay mapupunta kay Tadeo Lorente. Sa wakas, pabulong ngunit dinig pa rin ni Tadeo sabay sandig ng mas luwag sa upuan. Sandaling tahimik ang buong silid. Saka binaba ni Attorney Ben-Hur ang papel at tinignan si Isabel. Hindi mabasa ang mukha nito. Sa sandaling iyon ay tila may kung anong pag-aalinlangan sa kanyang dibdib. Ngunit bilang abogado, kailangan niyang tapusin ang nakasaad. Para kay Isabel Lorente, sabi niya,
at naramdaman agad ni Isabel ang pagtusok ng tingin ng mga kapatid niya. Ang naiiwang bahagi sa kanya ay isang maliit na lupa na nasa may lumang Pilok farm site sa dulo ng baryo ng Malinawin at isang babaeng kambing na kasulukuyang inaalagaan sa likod ng lumang kamalig. Halos walang nakahinga sa loob ng ilang segundo. Parang hindi agad na unawaan ni Isabel ang narinig niya. Hindi sa umaasa siyang makakakuha ng mansyon o negosyo. Ang totoo, hindi na siya halos umasa sa anumang patas na hatian. Ngunit iba pa rin pala ang marinig mismo sa harap ng lahat na iyon lamang ang itinira sa kanya. Isang kambing? Mahina niyang nasabi. Hindi sa pagkamuhi, kundi sa dahil hindi niya mawari kung ano ang dapat naramdaman. At doon na pumutok ang kinikimkim na kayabangan ng mga kapatid niya. Napatawa ng lakas si Tadeo. Hindi ako makapaniwala. Ate, kambing lang ang napala mo? Si Verena naman ay napailing na may halong panunuya. Talagang bagay na bagay sa'yo. Total, diyan ka naman komportable sa mga hayop. Mas talim ang naging banat ni Lucio. Tumayo siya at tinapik pa ang balikat ni Isabel na tila nangaalo, mungit laso ng boses. Minalas ka naman sa buhay namin. Pasalamat ka, binigyan ka pa namin ng kambing. Ang salitang iyon, minalas ka naman sa buhay namin, ay tumagos sa dibdib ni Isabel na parang kutsilyong unti-unting iniikot. Hindi siya agad nakasagot. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil kung magsasalita siya sa oras na iyon, baka tuluyan ng gumuho ang natitira niyang dangal sa harap nila. Sa gilid ng silid, napayuko si Aling Metring at maging si Mang Isko na sinadyang manatili sa labas ng sala upang hindi raw makisawsaw, ay nakuyom ng kamao sa naranig. Lahat sila alam kung gaano karami ang ginawa ni Isabel sa mga magulang nila. Ngunit, gaya ng dati, wala ni isa mang nangahas magsalita. Tanging si Attorney Ben-Hur ang bahagyang tumikhim. Hindi ko po tungkulin na ipaliwanag ang dahilan ng inyong mga magulang, ang tungkulin ko po ay basahin ang nakasaad. Malinaw naman, attorney, singit ni Verena. Ibig sabihin lang noon, alam ng mama at papa kung sino sa amin ang talagang may silbi sa pamana nila. Napatingin si Isabel sa kapatid. Kung ibang araw iyon, baka lumaban na siya. Pero sariwa pa ang pagkawala ng mga magulang nila. Sariwa pa ang lungkot, ang pagod, ang sakit. Kaya sa halip na makipagtalo, marahan siyang tumayo. Ako na pong bahala sa parte ko. Mahinam niyang sabi. Bahala ka na nga. At pakiusap, huwag mo nang iiyak-iyak sa amin yan. Hindi namin kasalanan kung iyan lang ang nakita nilang bagay sa'yo. Hindi na lumingon si Isabel. Lumabas siya ng sala habang mabigat ang bawat hakbang. Pagdating sa malawak na veranda ng mansyon, doon lamang siya huminga ng malalim. Parang noon pa lang siya tunay na inabutan ng lahat ng kirot na pilit niyang itinago sa mga nakaraang buwan. Senyorita, paglingon niya ay nakita niya si Mang Isko. Nakahawak pa rin ito sa lumang sombrero at halatang hindi alam kung paano siya aalurin. Sa likod nito ay si Aling Metring, namumula ang mga mata. Hindi po tama ang ginawa nila, bulong ni Aling Metring. Ikaw ang nag-alaga sa mga magulang mo. Ikaw ang hindi umalis. Ikaw ang... Pero hindi ako ang pinili. Putol ni Isabel, saka siya napatawa ng pagod. Siguro nga, Manang, hanggang dito lang talaga ako. Tumanggo si Mang Isko na may lungkot. Hindi ko po alam ang dahilan ng Don at Donya, pero iyang lupang iniwan sa inyo, kilala ko po iyon. Matagal na napabayaan, oo, pero mataba ang lupa roon. At yung kambing, malusog iyon. Maganda ang lahi. Napangiti si Isabel, pero mapait. Mang Isko, sa dami ng nakuha nila, anong magagawa sa buhay ko ng isang kambing? Hindi agad sumagot ang matanda. Tumingin muna ito sa malayong bahagi ng bakuran, saka humuling humarap kay Isabel. Hindi ko rin po alam, senyorita. Pero minsan, ang pinakaminamaliit ng tao, yun pa ang may pinakamalaking halaga.
Bigla tuloy sumagi sa isip ni Isabel ang sinabi noon ni Pastor Emil na may biyayang dumarating sa anyong minamaliit ng iba. Noon ay hindi niya iyon naunawaan. Ngayon, lalo pa yata siyang nalito. Pinagabihan, imbis na makisalo sa hapunan kasama ang mga kapatid niya at ilang kamag-anak na natira sa mansyon, pinili ni Isabel na dumiretso sa likod ng lumang kamalig. Doon sa di kalayuan ay naroon ang alagang kambing na sinasabi sa testamento na puting-puti ang balahibo, may bahagyang kayumangging marka sa may tainga at mapanatag ang mga mata habang nungunguya ng damo. Si Nestorin, ang batang pastol, ay naroon at marahang hiniimas ang likod ng hayop. "Si Luna po, senyorita," sabi ni Nestorin nang makita si Isabel. "Luna?" Ulit ni Isabel, dahan-dahang lumapit. Tinignan siya ng kambing. Walang pagmamatais, walang panghuhusga, walang sakit na ibinibigay. Simpleng tingin lang ng isang hayop na walang alam sa mana, sa kayabangan, sa kahihiyan. Parang sa unang pagkakataon maghapon, gumaan ng kaunti ang dibdib niya. "Maganda siya," sabi niya. "Oo po," sagot ni Nestorin. "Mabait din po, saka malakas kumain." Napangiti si Isabel, ngayon ay bahagyang totoo na. Parang mas maayos pa siyang kasama kaysa sa ibang tao sa bahay na to. Natawa si Nestorin, saka agad nagtiniklop ng labiin ng maalala marahil na hindi siya dapat nakikitawa sa isang lorente. Ngunit hindi yun pinansin ni Isabel. Inabot niya ang damo at siya na mismo ang nagpakain kay Luna. "Kung hindi ka ibinibigay sa akin ng ganito," mahinang sabi niya sa kambing, "baka hindi kita pinansin. Pero heto tayo ngayon. Tayong dalawa lang yata ang hindi gusto sa bahay na ito." Sa sumunod na mga araw, mabilis na nagbago ang ihip ng hangin sa mansyon. Dahil tapos na ang lamay at nabasa na ang testamento, para bang nawala na rin ang natitirang dahilan ng mga kapatid niya para magkunwaring magalang sa isa't isa. Nagsimula ng pag-usapan ang pagpapalit ng mga gamit sa bahay, pagbebenta sa ilang lumang sasakyan, at kung aling tauhan ang dapat tanggalin dahil masyadong mahal alagaan. Si Verena ay nag-utos agad ng redecorating sa sala. Si Lucio ay araw-araw nang wala sa bahay, abala raw sa kumpanya. Si Tadeo naman ay nagdadala ng mga barkada sa bilyaran sa likod na hindi pa man maayos ang mga papel ng mana. At si Isabel, unti-unti nang nagiging parang bisita sa sariling tahanan. Isang umaga, nadatnan niya si Verena sa kusina habang kinakausap si Aling Metring. "Simula bukas, huwag ka nang maghahain ng almusal sa silid ni Isabel kung wala naman siyang ambag sa bahay na ito," sabi ng panganay. Nag-init ang tainga ni Isabel. "Ate, ilang araw pa lang mula nang ilibing si Mama." Humarap si Verena at tinignan siya mula ulo hanggang paa. "Kaya nga panahon na para matuto tayong mamuhay ayon sa realidad. At ang realidad, Isabel, ay hindi ka na ang prinsesa rito, kung naging prinsesa ka man kahit kailan." "Huwag namang ganyan," mahinang sabat ni Aling Metring. "Ako ang masusunod dito," matigas na sagot ni Verena. Timitig si Isabel sa kapatid, saka marahang sinabi, "Hindi ako humihingi ng prinsesang trato. Kahit respeto lang sana." "Respeto?" nakangising ulit ni Verena. "Nire-respeto ang may maipagmamalaki." Muling pumasok sa loob ni Isabel ang pait, ngulit sa pagkakataong ito, hindi na lang iyon basta sugat. Nagsisimula na itong maging apoy. Nang araw ding iyon, tinawag siya ni Attorney Benhur sa kanyang opisina sa bayan para pirmahan ang ilang papeles ukol sa lupang naiwan sa kanya. Doon niya unang nakita ang dokumento ng maliit na bakuran sa Malinawin. Isang lupang halos hindi na nababanggit sa pamilya sa tagal ng napabayaan. "Attorney," tanong niya habang sinusuri ang papel, "sigurado po ba kayong wala ng iba? Baka may nagkamali lang sa testamento." Hindi siya agad sinagot ni Attorney Benhur. Sa halip ay inalis nito ang salamin at maingat siyang tinignan. "Walang pagkakamali sa dokumento," sabi nito.
At dahil abogado ako ng inyong pamilya, hindi ako maaring magsalita ng lampas sa nararapat. Pero isang bagay ang masasabi ko, Isabel. Ano po iyon? Hindi lahat ng pamana ay sinusukat sa laki ng ari-arian. Bahagyang napangiti si Isabel ng may lungkot. Parang ang hirap pong paniwalaan yan kapag kaharap ko ang mansyon at mga negosyo ng mga kapatid ko. Maiintindihan mo rin balang araw, sagot lang ni Attorney Ben-Hur. Pagbalik niya sa mansyon, tuluyan ng malinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi na siya pwedeng manatili roon mang matagal. Hindi dahil pinapalayas na siya ng tahasan, kundi dahil bawat sulok ng bahay ay paalala ng dalawang bagay. Una, na hindi siya kailanman tinuring nakapantay ng mga kapatid niya. At ikalawa, na kung mananatili siya roon, unti-unti siyang dudurugin ng pangmamaliit nila. Nang gabing iyon, habang pinapakain niyang muli si Luna sa likod ng kamalig, lumapit si Mang Isko. Senyorita, napag-isipan niyo na po ba? Tungkol saan? Doon po sa lupang minana niyo. Kung lilipat ka po sa roon, tutulungan kong linisin ang bakuran kahit sa umpisa lang. Napatingin si Isabel sa matanda. Sa loob ng ilang segundo ay walang lumabas na salita sa kanyang bibig. Pagod na siya, sugatan, nilamon ng hiya sa harap ng pamilya. Pero sa kabila ng lahat, may isang mumunting bahagi ng puso niya ang kumikilos. Ang bahagi niyang matagal nang hindi pinapakinggan ng iba. Siguro, hinang sabi niya, oras na para umalis ako rito. Napangiti si Mang Isko, hindi sa tuwa, kundi sa pag-asa. Mabigat sa umpisa, senyorita. Pero baka doon niyo matagpuan ang buhay na ayaw ibigay sa inyo rito. Tinignan ni Isabel si Luna na payapang ngumunguya sa ilalim ng malamlam na ilaw sa likod ng kamalig. Sa unang pagkakataon mula nang basahin ng testamento, hindi na niya tinignan ang kambing bilang simbolo ng insulto. Hindi pa niya ito nakikita bilang biyaya, malayo pa siya roon. Ngunit sa gabing iyon, nakita niya ito bilang kasama sa pag-alis. At habang sa loob ng mansyon ay abala ang mga kapatid niya sa pag-aagawan ng mas malalaki pang parte ng naiwan ng kanilang mga magulang, si Isabel ay tahimik nang naghahanda para sa panibagong buhay. Bitbit ang isang maliit na titulo, sugatang dangal, at isang kambing na minata ng lahat nang hindi nila alam na iyon ang unang hakbang patungo sa pagbabagong hindi nila kayang hulaan. Bago tayo tumulay sa mas mabigat ngunit mas nakaka-inspire na yugto ng ating istorya, gusto ko munang muling batiin ang bawat isa sa inyo na nakikinig ngayon. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Dahil minsan, habang sabay-sabay nating sinusundan ang buhay ng isang taong minamaliit, mas lalo nating nararamdaman na ang pag-asa ay pwedeng tumubo kahit sa pinakamapait na umpisa. Halika, samahan mo ulit si Isabel sa kabanatang unti-unti nang babangon ng kanyang buhay. Hindi biglaan, hindi madali, kundi paunti-unti at totoo. Matapos ang gabing nagpasya si Isabel na umalis sa mansyon ng mga Lorente, hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Isabel. Kinaumagahan, bago pa man magising ng maayos ang mga kapatid niyang abala sa bagong hatikan ng kapangyarihan, tahimik na niyang pinili ang mga gamit na maaari niyang dalhin. Ilang lumang damit, mga kwaderno niyang puno ng tala sa gastusin sa bukid, ilang gamit sa kusina, isang kahon ng mga librong tungkol sa livestock management na minsang itinago lang niya sa ilalim ng kama at mga alaala ng kabataan na wala ring tunay na puwang sa mansyon. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit, pumasok si Aling Metring sa salid na namumugto ang mga mata. Sigurado ka na ba, iha? Nanginginig nitong tanong habang hawak ang isang kumot na nais sana nitong isama ni Isabel. Ngumiti si Isabel, ngulit halatang pigilang lungkot. Kung mananatili po ako rito, manang, araw-araw ko lang maririnig na wala akong halaga. Mas mabuti nang magsimula sa maliit kaysa mabulok dito sa kahihiyan. Napahikbi ng mahina si Aling Metring. Hindi ka walang halaga, bulag lang sila. Tumanggo si Isabel,
Saka marahang yakap ang matanda. Salamat po. Hindi ko po makakalimutan lahat ng kabutihan niyo sa akin. Sa likod bahay, naghihintay na si Mang Isko kasama si Nestorin at naroon din si Luna, ang kambing na tahimik lamang na tila walang kamalay-malay na siya ang isa sa mga pagbabagong naging dahilan sa pinakamalaking pagbabago ni Isabel. Isang lumang tricycle hiram mula kay Kaambo, ang panday sa baryo, ang nagsilbing sasakyan nila papunta sa lupang minana sa kanya sa Malinawin. Hindi naging maringal ang pag-alis ni Isabel. Wala ni isang kapatid niya ang lumabas para pigilan siya. Sa totoo lang, nang makita siya ni Verena mula sa itaas ng hagdan, tanging malamig na ngiti lamang ang ibinigay nito. Mabuti naman at marunong kang lumugar. Matigas nitong sabi. Mas bagay ka naman talaga sa bukid kaysa rito. Napahating si Isabel at bahagyang tumingala. May kirot pa rin, pero hindi na iyon kasing sakit ng dati. Baka tama kayo ate, baka doon nga ako bagay. Pero hindi ibig sabihin nun na mas mababa ako. Hindi nakaimik si Verena sa unang pagkakataon. Sandali lamang yun, ngulit sapat para maramdaman ni Isabel na may unti-unti nang nagbabago sa loob niya. Pagdating sa Malinawin, bumundag sa kanya ang lupang halos hindi na matatawag na maayos na sakahan. Ang bakod ay sira-sira. Ang damo ay napakataas sa ilang bahagi at tuyo naman sa iba. Ang munting kubo sa gilid ay may butas ang rubong, tabingi ang pinto, at amoy luma at alikabok ang loob. Ang poso ay barado. Ang dating kulungan ng hayop ay halos hindi na makatayo. Napatigil si Isabel. Kahit pinili niya ang landas na ito, hindi niya maikakaila na bigla pa rin siya sa totoong kalagayan ng minanang lupa. Ito na po yun, sabi ni Mang Isko habang pinapapawisan sa pagbaba ng mga gamit. Napatingin si Isabel sa paligid. Para po itong matagal nang inabandona. Tumanggo ang matanda. Oo, dati pong pilot farm site ito ng Don, pero nang hindi magkasundo ang pamilya tungkol sa paggamit dito, pinabayaan na lang. Tahimik na napahinga si Isabel. Sa likod ng pagod at pangamba, may kakaibang kuryanteng dumaloy sa isip niya. Pilot farm site. Ibig sabihin, minsan ang inisip ng ama niya na may silbi ang lugar na ito. Kung ganon, mahinahon niyang sabi, hindi natin ito hahayaang mamatay ng tuluyan. Sa mga unang linggo, halos puro hirap ang bumungad kay Isabel. Gigising siya ng maaga para maglinis ng paligid, mag-ayos ng kubo, mag-ipon ng tubig mula sa kalapit na gripo ng kapitbahay at alagaan si Luna na noon ay tanging tunay niyang yaman. Wala siyang katulong, wala siyang sasakyan, wala siyang sapat na pera. Ang ilan sa dala niyang alahas ay napilitan pa siyang isangla para lang may pambili ng kahoy, pako, yero at ilang gamit sa kusina. Doon niya nakilala ng mas malalim ang mag-asawang sina Cardo at Belita Ocampo, mga kapitbahay na hindi mayaman pero tapat at maawain. Isang tanghali, habang pinipilit ni Isabel ayusin ang bubong ng kubo, biglang lumapit si Cardo na may dalang martilyo at ilang tabla. Baka mahulog ka pa riyan, iha, sabi nito. Ako na ang tutulong. Hindi na po, Kuya Cardo. Nakakahiya na. Umiling ang lalaki. Kapag ang tao nagsisimula ulit, hindi dapat iniiwan. Hindi ka naman tamad. Nakikita naming lumalaban ka. Mula sa ibaba, sumabad si Belita habang may dalang sinaing at pritong galunggong. At huwag ka munang magpakabayani. Kumain ka muna bago ka mahilo. Hindi napigilan ni Isabel ang mapaluha. Sa mansyon, napakaraming mamahaling pagkain ngulit kakaunti ang malasakit. Dito sa payak na lugar, simpleng isda at mainit na kanin lang, pero dama niya ang kabutihan. Lumipas ang mga araw at unti-unti naging mas maayos ang anyo ng lugar. Inayos ang kubo, nabakuranan ng pansamantala ang paligid at nalinis ang isang bahagi ng bakuran na pwedeng tamnan ng dama para kay Luna. Sa bawat pagod at bawat paltos sa palad ni Isabel, may kasamang maliit na tagumpay. At sa bawat maliit na tagumpay,
May kasabay na mas mabigat na pangamba. Paano siya kikita? Isang hapon, habang nag-uusap sila ni Belita sa ilalim ng puno ng duhat, napansin ng kapitbahay na palaging pagtingin ni Isabel kay Luna. "Parang may iniisip ka," sabi ni Belita. "Oo," sagot ni Isabel. "Alam kong hindi pwedeng puro pagtitiis lang. Kailangan kong pagkakitaan ito. Pero hindi ko alam saan magsisimula." "Gatas?" mungkahi ni Belita. "Hindi ba may gatas ang kambing?" Napaisip si Isabel. Noon pa man, interesado na siya sa livestock at may mga nababasa na siya tungkol sa goat milk products. Sa mansyon, wala lang yun sa tingin ng iba. Pero sa isip niya ay may halaga yon kung maayos ang proseso. Kagabi noon, inilabas niya ang mga lumang libro at notes na itinago niya noon pa. Binasa niyang muli ang mga tala tungkol sa dairy goats, milk handling, simpleng pagpoproseso at maliliit na negosyo sa kanyunan. Hanggang madaling araw siyang gising, nagsusulat sa lumang kwaderno ng posibleng paraan para kumita. Kinabukasan, nagtungo siya sa bayan at sinadya ang dating guro sa TLE na si Maestra Pining na kilala sa paggawa ng sabon at mga produktong herbal. "Naku, Isabel!" Masayang bati ng matandang guro nang makita siya. "Narinig kong umalis ka na raw sa mansyon. Totoo ba?" "Opo, Maestra. At gusto ko pong matuto. May iisa po akong kambing at gusto kong malaman kung paano ako makakagawa ng produktong pwedeng maibenta mula sa gatas nito." Umangat ang kilay ng guro, ngunit hindi sa pangmamaliit. Sa halip ay humanga ito. "Hindi lahat ng may problema marunong mag-isip ng solusyon. Halika, tuturuan kita ng basic sa sabon." Sa mga sumunod na linggo, naging abala si Isabel sa pag-aaral. Tuwing umaga, aalagaan niya si Luna at aayusin ang bakuran. Tuwing tanghali, pupunta siya kay Maestra Pining para matuto ng simpleng paggawa ng sabon at lotion. Tuwing gabi, susubukan niyang isulat ang posibleng puhunan, gastos at presyo. Kasabay nito, nagsimula rin siyang magluto ng kakani at magbenta ng kaunting gulay para lamang may pandagdag sa pang-araw-araw na pangangailaman. Ngunit hindi pa rin ganun kadali ang kapalaran. Dumating ang araw na nagkasakit si Luna. Bigla itong nanghina at halos hindi kumain. Natakot si Isabel na baka mawala ang kaisa-isa niyang pag-asa. Agad niyang pinatawag si Doc Sisinando, ang veterinaryo ding dating tumutulong sa mga hayop sa mansyon. Pagdating ng doktor, sinuri nito si Luna at saka tumingin kay Isabel. Napagamot ito sa biyahe at sa pagbabago ng kapaligiran, pero maaagapan pa. "Doc," naninginig ang boses ni Isabel. "Siya na lang po ang meron ako." Bahagyang lumambot ang mukha ng veterinaryo. "Hindi lang hayop ang kailangang gamutin minsan, Isabel. Pati may-ari." Napangiti siya ng kaunti. "Mukhang nga pong pareho kaming nangangapa." Makaraan ng ilang araw, gumaling si Luna. At hindi nagtagal, mas magandang balita pa ang dumating. Nalaman ni Doc Sisinando na malusog at maganda ang lahi ng kambing, kaya kung mapapangalagaan ng tama at mapalahi sa tamang panahon, may potensyal itong maging pundasyon ng maliit na dairy line. Parang sinindihan ng salita ng doktor ang isip ni Isabel. Pagbalik niya sa kubo, agad niyang inayos ang kwaderno. Nagsimula siyang magplano ng mas seryoso, hindi lang basta pagtawid sa araw-araw, kundi maliit na negosyong posibleng lumago. Hindi pa iyon pangarap na milyonarya. Hindi pa iyon malaki. Pero unang beses sa buhay niya, may bagay na buo niyang maituturing na kanya. Sa kabilang banda, patuloy pa rin ang pang-iinsulto sa kanya mula sa pamilya. Isang araw, napadpad siya sa palengke para bumili ng asukal at langis nang marinig niya ang pabulong na tawanan ng ilang kababaihan. "Iyan ba yung Lorente na ang kambing lang ang mana?" tanong ng isa. "Oo," sagot ng kasama nito. "Sabi ni Soraya, tuluyan na raw bumagsak ang buhay. Nagtitinda na raw ng kung ano-ano." Mainit sanang tumugon si Isabel, ngulit pinili niyang manahimik. Sa halip, binitbit niya ang pinamili at umuwi ng hindi umiimik. Pagdating sa kubo, doon lamang siya umiyak. Hindi dahil napahiya na naman siya, kundi dahil nakakapagod pala ang palaging lumunok ng pangmamaliit. Ngunit habang umiiyak siya sa may hagdanan ng kubo, narinig niya ang tinig ni Belita mula sa bakuran. "Hoy, Isabel, tignan mo nga ito." Lumabas siya,
pinupunasan ng mata. Nasa labas si Belita, hawak ng maliit na pitsyel na may lamang puting likido. Naalala mo yung tinuro ni Maestra Pining? Ginawa ko yung trial mo kahapon gamit ang konting gatas. Ayan, subukan mo. Tinungga ni Isabel ang konting laman ng pitsyel. Napakurap siya. Malinis ang lasa. May potensyal. Hindi man perpekto pero hindi na masama para sa unang subok. Parang sa sandaling yun, may kung anong umangat sa dibdib niya. Belita, bulong niya. Pwede ito. Oo naman, kaya mo yan. Hindi ka nabigyan ng malaking mana pero mukhang binigyan ka ng utak at tiyaga. Napatawa si Isabel sa gitna ng luha. Matagal niyang hindi naririnig ang papuri na ganoon kasimple ngunit totoo. Ilang linggo pa ang lumipas at unti-unti nang nabuo ang una niyang maliit na pagkakakitaan. Hindi pa iyon formal na negosyo. Wala pang malaking pangalan, ngunit nakagawa siya ng ilang pirasong sabon mula sa goat milk, konting spread at simpleng bottled milk na ipinatikim nila sa ilang kapitbahay. Sa bawat isang bumibili, kahit maliit lang ang halaga, mas dumitibay ang loob niya. At isang umaga, habang hawak niya ang ilang pirasong sabon na siya mismo ang gumawa, tumingin siya kay Luna na payapang nakatayo sa tabi ng bakod. Hindi ko pa alam kung hanggang saan tayo aabot. Pero hindi na kita titignan bilang sumpa. Simula ngayon, lalaban tayo. Sa malayo, umiihip ang hangin sa ibabaw ng lupang dating mukhang patay na. Ang kubong wasak ay nagsisimula ng maging tahanan. Ang bagurang inabandona ay unti-unti nang nagkakaroon ng saysay. At si Isabel, na minsang umalis sa mansyon na wasak ang dignidad, ay nagsisimula ng buuin ang sarili niyang buhay. Hindi sa awa ng mga kapatid niya, kundi sa sariling sipag, sa kabutihan ng mga taong tumulong sa kanya, at sa kakaunting pag-asang ngayon lang niya muling piniling panghawakan. Bago tayo tumuloy sa mas mabigat at mas nakakakilabot na yugto ng ating istorya, gusto ko munang kumustahin ka. I-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras mo ito pinapanood ngayon. Habang mas lumalalim ang laban ni Isabel, mas makikita natin na may mga tagumpay na hindi dumarating sa isang iglap, pinagdurusahan muna, pinaghihirapan at pinagbabayaran ng luha bago tuluyang maging bihaya. Halika, ituloy natin ang kwento ng babaeng minsang pinagtawanan dahil sa iisang kambing, pero ngayoy unti-unti nang binabago ang kapalaran niya at ng mga taong naniniwala sa kanya. Lumipas ang mga taon sa malinawin na hindi na malaya ni Isabel kung kailan eksaktong tumigil ang pang-araw-araw niyang takot at napalitan ng disiplina, tapang at malinaw na direksyon. Ang dating kubong may butas ang bubong ay napalitan ng maliit, ngulit matibay na farmhouse na may maayos na kusina, opisina sa gilid at isang malinis na processing shed sa likod. Ang dating iisang kambing na si Luna ay nagkaanak, at ang mga anak nito ay nagpalahi pa ng marami. Hindi man naging madali ang lahat, dumating na sa puntong kapag sumisikat ang araw sa sakahan ni Isabel, hindi na lamang pagod ang sumasalubo sa kanya, kundi layunin. Sa loob ng 7 taon, unti-unting lumalago ang maliit niyang kabuhayan tungo sa isang mas maayos na negosyo. Ang dati nilang simpleng produktong sabon at bottled milk ay nadagdagan ng kesong puti, yogurt, lotion at herbal balm. Sa tulong ni Maestra Pining, napaayos ang formulation ng mga produkto. Sa sipag ni Belita at Cardo, naging mas organisado ang paggawa sa sakahan. Si Junray Malabanan na minsang humihiram lang ng motorsiklo para sa delivery ay naging opisyal na tagahatid ng mga produkto sa Karatigbayan. Si Salve Anorico, ang biyudang tahimik ngunit mahusay sa paghalo at pagbabalot ng sabon, ay naging isa sa pinakamapagkakatiwalaang kasama ni Isabel sa maliit na production team. At higit sa lahat, ang pangalang Luna Verde Farm Goods na minsang isinulat lamang ni Isabel sa lumang kwaderno habang kandila ang ilaw, ay unti-unti nang nakilala sa mga pamilihan at trade fairs sa buong lalawigan. Isang umaga, habang ininspeksyon ni Isabel ang bagong gawang batch ng goat milk soap, pumasok si Rufino Barlis, ang graphic designer na nooy gumawa lamang ng simpleng label palit sa libreng produkto at pagkain, ngumit ngayoy tumutulong na sa packaging at marketing. Isabel, sabi nito habang may hawak na bagong sample ng label, na-approve na ng specialty store sa kabilang probinsya ang second order natin. Napalingon siya ng mabilis. Second order?
Hindi ba trial batch pa lang yun? Ngumiti si Rufino. Nabenta raw sa loob ng 2 linggo. Gusto nilang dagdagan ng skincare line natin, lalo na yung balm at lotion. Halos maupo si Isabel sa narinig. Sa daming pinagdaanan niya, sanay na siyang magpasalamat sa maliliit na panalo. Pero mang ganitong balita, ang maulit ang order, iba na. Ibig sabihin, hindi na siya basta sinusubukan lang ng merkado. Pinaniniwalaan na siya. Mula sa bintana ay natanaw niya ang bakuran na puno na ng buhay. May mga alagang kambing sa maayos na kulungan, may 2 manggagawang naglilinis ng processing area, at may 3 kababaihang abala sa pagbabalot ng sabon. Hindi niya namalayan na napangiti siyang namalalim. Akala ko dati, hindi mahina ang sabi niya. Makakatawid lang ako sa araw-araw. Hindi ko akalang darating tayo ganito. Narinig yun ni Bilita na papasok sana sa silid na may dalang tinapay at kape. Huwag mong sabihing tayo kung hindi mo isasama ang sarili mo. Ikaw ang nagsimula nito. Kami, sumunod lang sa tapang mo. Natawa ng bahagya si Isabel. Hindi naman ako naging matapang agad. Oo, sabi ni Bilita habang inilalapag ang tray. Pero kahit natatakot ka, kumikilos ka pa rin. Yun ang mas mahirap. Sa gitna ng pag-angat ng negosyo, hindi rin nakalimutan ni Isabel ang mga taong tulad niyang minsang walang ibang maaasahan. Nagtayo siya ng maliit na training area sa isang bahagi ng lupa kung saan tinuturuan ng mga byuda, solo parent at ilong magsasakang gustong matuto ng goat racing at basic product processing. Doon niya mas lalong nakilala si Doña Silencia Ibarra, ang cooperative leader na minsang nakapansin sa kanya sa municipal fair noon. Sa paglipas ng panahon, naging mahalagang gabay ito sa pagpapalawak ng network ni Isabel. Hindi lang produkto ang meron ka, minsang sabi ni Doña Silencia habang sinusuri ang logbook ng cooperative. May sistema ka, may malasakit ka. Iyan ang mas matibay kaysa puhunan. Gusto ko lang naman na hindi ako lang ang umaangat, sagot ni Isabel. Doon ka naiiba sa mga kapatid mo. Tahimik ngulit diretsyo nitong sabi. Sa kabilang panig ng lalawigan, unti-unti namang nabibitak ang makintab na mundong kinasabikan noon ni Verena, Lucio at Tadeo. Si Verena, na siyang nakakuha ng mansyon, ay ginawang sentro ng mga mamahaling salusalo at party ang malaking bahay. Kung sino-sino ang pinapasok niya roon, mga kaibigang sina Lyra, Mosimo at Celine Vardes na magagaling lamang dumalo kapag may libreng alak at pagkain. Dahan-dahang naubos ang pera sa walang katuturang pagre-renovate, imported decor at pag-iimbita sa mga taong hindi naman tunay na kaibigan. Ang mansyon na dating simbolo ng yaman ay nagsimulang maging simbolo ng pag-aaksaya. Si Lucio naman, sa sobrang kumpiyansa sa sarili, ay pinahina ang trucking company sa sunod-sunod na padalos-dalos na expansion. Nagpasok siya ng mga kontratang hindi niya lubos na inaral, ipinagkatiwala ang accounting kay Fredo Canlas ng walang sapat na pagbabantay, at binaliwala ang mga reklamo ng ilang driver at mekaniko. Sa umpisa ay patuloy ang dating ng pera, ngunit habang tumatagal ay sumisikip ang daloy nito. Mas marami ng labas kaysa pasok. Si Tadeo naman, gaya ng inaasahan, ay siyang pinakamabilis na bumulusok. Imbis na palaguin ang shares at paupahang ari-arian na napunta sa kanya, pinakialaman niya ang perang hindi pa niya lubos na hawak. Nalulung siya sa sabong, online betting at kung ano-anong negosyong iniaalok ng mga taong amoy pera pero walang kredibilidad. Isa sa mga nakapanggipit sa kanya ay si Ramil Tionco, isang makinis magsalita ngunit mandarambong na negosyante na ipinangakong mapapalaki raw ang pera niya sa loob ng ilang buwan. Trust me, minsang sabi ni Ramil kay Tadeo sa isang restaurant sa lungsod. Kung gusto mo ng mabilis na balik ng kapital, huwag kang manatili sa luma, sumugal ka sa malaki. At si Tadeo na mas gusto ang mabilis na resulta kaysa tunay na trabaho ay sumugal nga nang walang pagkaunawa na ang mga taong gustong yumaman ng mabilisan ang madalas unang mabiktima. Samantala, si Isabel ay patuloy sa mabagal ngulit matatag na pag-angat. Isang araw, dumating sa sakahan si Engineer Mael Arcantara na mas naging malapit sa operasyon niya sa pagdaan ng mga taon.
Dati agricultural engineer lamang itong tumutulong sa mga seminar at permits, pero ngayon isa na sa mga pangunahing tagapayo ni Isabel pagdating sa breeding, farm layout at expansion planning. May gusto hong ipakita sa iyo, sabi ni Mael habang inilalatag ang blueprint sa mahabang mesa sa opisina. Lumapit si Isabel. Ano to? Proposed refrigerated storage at mas malaking processing section. Kung gusto mong pumasok sa regional distribution, hindi na pwedeng laging maliit ang kilos natin. Napakunot mo siya. Mas malaki rin ang gastos. Oo, pero mas handa ka na ngayon kaysa dati. At hindi mo kailangang gawin agad-agad ang lahat. Ang mahalaga, kontrolado mo ang paglaki. Pinagmasdan ni Isabel ang plano. Hindi na siya ang babaeng nanginginig habang hawak ang lumang titulo sa opisina ni Attorney Ben-Hur, ngunit hindi rin siya naging padalos-dalos. Alam niyang bawat hakbang ay pwedeng bumuhay o maglubog sa pinaghirapan niya. Kung gagawin natin ito, marahan niyang sabi, gusto ko may kasamang training slots para sa mga babae sa cooperative. Ayokong lumaki tayo, kami-kami lang ang nakikinabang. Ngumiti si Mael. Iyan na naman ang ugali mong hindi iniisip ang sarili lang. Mas matagal bumubuhay ang negosyong may kasamang tao. Habang tumitibay ang pundasyon ng kanyang negosyo, dumating ang isang pagkakataong muli siyang napaharap sa nakaraan. Isang regional trade expo ang ginanap sa kalapit na lungsod at kabilang ang Luna Verde sa mga inimbitahang exhibitors. Sa unay ayaw pa sana niyang sumama dahil hindi pa rin siya komportable sa malalaking event. Ngunit hinikayat siya ni Doña Silencia. Hindi ka na pwedeng laging nasa likod lang ng mesa at processing shed. Panahon na para makita ka ng mas malalaking mamimili. Dumalo si Isabel suot ang simple, ngunit mamayos na kasuotan. Hindi marangya, hindi mahinhin sa sobrang pagtatago. Sapat lang na maipakita ang dignidad niya. Kasama niya sina Belita, Salve at Rufino. Maaga pa lamang ay marami nang tumingin sa kanilang booth dahil sa maayos na display ng produkto, malinis na branding at libreng pagtikim ng yogurt at kesong puti. Sa kalagitnaan ng expo, narinig ni Isabel ang pamilyar na boses na matagal na niyang hindi gustong marinig. Aba, mukhang hindi ka pala tuluyang nalugmok. Paglingon niya ay nakita niya si Verena. Nakaayos pa rin ito ngunit hindi na kasing ningning ng dati ang aura. Sa likod nito ay si Soraya, nakangiting parang may binabalak na namang pagkalat ng lason sa salita. Nag-e-exhibit ka na pala ngayon, sabi ni Soraya, sabay silip sa mga produktong nakalatag. Sinong bibili ng gatas ng kambing at sabon dito? Baka awa lang ng mga tao. Napatingin si Belita kay Isabel, handang sumagot. Ngunit marahan lamang na siyang pinigilan ni Isabel sa tingin. Bumibili sila dahil maganda ang produkto, hindi dahil sa awa. Tumaas ang kilay ni Verena. Talaga, sa pagkakaalam ko, kami pa rin ang tunay na loryente na may pangalan. Ngumiti si Isabel, ngunit malamig na. Pangalan nga ate, pero anong silbi ng pangalan kung wala ng tiwala ang mga tao? Natigilan si Verena. Bago pa ito makasagot, may lumapit na lalaking nakasuot ng maayos na Amerikana, si Helios Vergara, may-ari ng chain of specialty stores na minsang sumubok sa products ng Luna Verde. Miss Isabel Loriente? Tanong nito. Opo, sagot niya. Iniabot nito ang kamay. Handa na sana kaming mag-discuss ng mas malaking order at gusto rin naming pag-usapan ng posibilidad ng exclusive regional distribution. Sa harap mismo ni Verena at Soraya nangyari iyon, kitang-kita ni Isabel kung paano nanigas ang mukha ng kapatid niya. Ang babaeng minsang pinagtawanan dahil sa isang kambing ay kinakausap ngayon bilang seryosong negosyante. Pagkaalis ni Helios, hindi na nagtagal sina Verena at Soraya. Wala itong nasabi kundi isang tuyong magaling bago siya tinalikuran. Ngulit sa likod ng tagpong iyon, hindi pa tapos ang unos. Dahil sa kabay ng paglago ni Isabel, mas lalong dumidilim ang kalagayan ng mga kapatid niya. Isang gabi, habang nasa opisina si Isabel at sinusuri ang records, biglang dumating si Attorney Ben-Hur. Hindi ito karaniwang bumibisita ng walang abiso, kaya agad siyang kinabahan.
Attorney, may problema po ba? Umupo ito at marahang inilapag ang folder sa mesa. May kailangan kang malaman. Nakakarating sa akin na balita na gusto raw questionin ni Lucio at Tadeo ang titulo ng lupa mo. Nag-init ang batok ni Isabel. Bakit? Dahil nalaman nilang lumalaki na ang halaga ng lugar at ayon sa impormasyong nakuha ko, may fixer na silang kinakausap, si Naldo Suwayan, para humanap ng butas sa papeles. Biglang bumalik sa kanya ang dating pakiramdam ng pang-aapi. Pero ngayon, hindi na siya yung babaeng masisindak agad. Ano pong dapat kong gawin? Tulad ng lagi mong ginagawa, handa at huwag kang uurong. Pagkaalis ng abogado, matagal na napatitig si Isabel sa dilim sa labas ng bintana. Sa kulungan sa malayo, rinig niya ang mahinang galaw ng mga kambing. Sa processing shed, on-off na ang ilaw. Tahimik ang buong sakahan. Ngunit sa loob niya, unti-unti tumitibay ang isang katotohanan. Hindi na lamang itong laban para sa personal niyang dangal. Ang lupang minana sa kanya, ang mga produktong itinayo niya, ang kabuhayan ng mga taong umaasa sa Luna Verde, lahat iyon ay pinaghirapan niyang buuin mula sa wala. At kung dati tahimik siyang inapi ng mga kapatid niya, ngayon ay hindi na pwedeng ganon. Mabagal siyang tumayo at sinara ang ledger sa mesa. Pagkalabas niya ng opisina, huminto siya sa tabi ng kulungan ni Luna na noon ay matanda na ngulit buhay pa rin at maamo ang tingin sa kanya. Ang dami na nating nalagpasan, pero mukhang hindi pa tapos ang laban. Sa malayo, umiihip ang hangin sa mas malawak na sakahang minsang ibinigay sa kanya bilang parang insulto lang. Ngayon, iyon na ang puso ng isang negosyo, ng isang komunidad at ng isang bagong pangalan na hindi na nakakabit sa awa, kundi sa sipag at dangal. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi na si Isabel ang hinahabol ng kahiyan ng nakaraan. Sa halip, ang nakaraan mismo, sa anyo ng kanyang mga kapatid at ng kasakiman nila, ang unti-unti nang humahabol sa tagumpay na sinubukan nilang maliitin noon. Bago tayo dumako sa huling bahagi ng ating istorya, gusto ko munang samahan mo akong huminga ng malalim. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Dahil narito na tayo sa pinakadulo ng mahabang paglalakbay ni Isabel. Isang paglalakbay na nagsimula sa pangmamaliit, tumawid sa luha at pagod, at ngayon ay haharap sa katotohanang hindi na kayang takasan ng mga taong minsang dumurog sa kanya. Halika, samahan mo ko sa pinakahuling yugto ng kwentong ito dahil dito natin makikita na ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa yaman, kundi sa kung paano mo binuo ang sarili mo mula sa pagkawasak. Sa gabing sinabi ni Attorney Ben-Hur kay Isabel na balak questionin ni Lucio at Tadeo ang titulo ng kanyang lupa, hindi siya agad nakatulog. Nakaupo siya noon sa labas ng farmhouse habang mahina ang ihip ng hangin at ang ilaw sa kulungan ay tumatama sa puting balahibo ni Luna na nooy may edad na ngunit buhay pa rin at tila tahimik na saksi sa lahat ng pagbabago sa buhay niya. Ilang saglit siyang hindi nagsalita hanggang sa lumapit si Mael Arcantara na kagagaling lang sa inspeksyon ng bagong processing section. "Hindi ka pa natutulog?" tanong nito. Umiling si Isabel. "Hindi yata ako aantukin ngayong gabi." Umupo si Mael sa tabi niya. Dahil sa sinabi ni attorney, "Oo," sagot niya. "Parang ang tagal ko nang lumalaban para maitayo ito pero heto na naman sila. Hindi pa rin sila tapos." Sandaling natahimik si Mael bago nagsalita. "Hindi na ito katulad ng dati, Isabel. Noon mag-isa ka. Ngayon may negosyo ka, may papeles ka, may mga taong handang tumayo para sa'yo. At higit sa lahat, hindi ka na natatakot sa kanila gaya ng dati." Napatingin siya kay Mael. Sa habang panahong magkatuwangan silang nagtatrabaho, bihira itong magsalita ng mahaba, pero kapag nagsalita, laging tumatama. "Natatakot pa rin ako," amin niya, "pero hindi na ako handang magpadaig." "Mas mabuti," sagot ni Mael, "dahil kung anuman ang gawin nila, haharapin natin." Kinabukasan, agad na kumilos si Isabel.
Sa tulong ni Attorney Benhur, inihanda niya na ang lahat ng kailangang dokumento ukol sa titulo ng lupa, mga buwis na nabayaran, permits ng sakahan at mga papeles ng pagpapagawa ng mga pasilidad sa lugar. Hindi siya nagpabaya sa detalye. Ang bawat resibo, bawat pirma, bawat record ay inayos niya ng parang bawat pahina ay bahagi ng dangal na ilang taon niyang binuo. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang kumalat sa bayan ng balita. May nagsasabing mag-aagawan na naman ang magkakapatid na Loriente. May mga nagbubulbulungan sa palengke. May ilang lumang kakilala ng pamilya na lihim na natuwa. Marahil dahil para sa kanila, ang pagbagsak ng mayayaman ay isa ring anyo ng aliw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Isabel ang mukhang dehado. Lalong lumala ang kalalagayan ng mga kapatid niya. Si Lucio na minsang buong kumpiyansang tumawa sa kanya sa sala ng mansyon ay ngayon ay tinatamaan na ng sunod-sunod na problema sa trucking company. 2 truck ang na-impound dahil sa papeles, ilang driver ang nagreklamo sa DOLE dahil sa hindi tamang pasahod at higit sa lahat natuklasan na may irregularidad sa accounting na matagal na palang pinagtatakpan ni Fredo Canlas. Nang kumprontahin ni Lucio si Fredo, saka lamang niya natulaman ng matagal na siyang linoloko ng taong pinagkatiwalaan niya. "Hindi pwedeng ako lang ang sisihihin mo," sigaw ni Fredo sa loob ng opisina nila isang hapon. "Pinipirmahan mo ang mga hindi mo man lang binabasa. Gusto mo laging mabilis ang kita? Ayan, mabilis din ang bagsak." Namula sa galit si Lucio. "Lahat kayo walang utang na loob. Ako ang nagpasahod sa inyo." Gumiti si Fredo. "Nagpasahod? Sa yabang mo yan, hindi mo man lang alam kung sino ang tunay na kikilos para umandar ang kumpanya mo." Samantala, si Tadeo ay lubog na sa utang. Ang mga ari-arian niyang paupahan ay unti-unti nang naisangla at ang perang pinasok niya sa negosyong ipinangako ni Ramil Chongco ay halos hindi na mabawi. Hindi nagtagal, kahit ang ilan sa mga gamit niya, mamahaling relo, kotse, at ilang alahas ay naibenta na rin. Sa mansyon naman, si Verena ay unti-unti ring sinisingil ng mga maling desisyon niya. Hindi na niya kayang panatilihin ang dating marangyang pamumuhay. Ang mga kaibigan niyang laging present kapag may handaan ay isa-isang nawala. Si Lyra ay lumipat ng barkada. Si Celine Vardes ay hindi na sumasagot sa tawag. Si Mosimo ay nanghiram pa ng pera at hindi na nagparamdam. Ang mga bagong kurtina, imported na sofa at mamahaling ilaw ay wala ng silbi sa bahay na unti-unti nang pinapasok ng problema. Dumating ang pinakamatinding dagok nang makatanggap si Verena ng pormal na abiso mula sa bangko. Dahil sa mga utang na isinangla sa mansyon para tustusan ang ilang gastusin at mga investment na hindi naman nagbunga, nanganganib ng kunin ng bangko ang malaking bahay. Nang gabing iyon, sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, walang musika sa mansyon, walang bisita, walang ilaw sa garden. Tanging katahimikan at bigat ng pagkatalo ang naroon. Makalipas ang ilang araw, dumating ang inaasahang pagdinhig ukol sa tangkang pag-questionin sa titulo ni Isabel. Naroon si Lucio, si Tadeo, at maging si Verena, bagamat mas tahimik ito ngayon at hindi na tulad ng dati ang tindig. Naroon din si Naldo Suyan, ang fixer na sinubukang hanapan ng butas ang titulo. Ngunit sa harap ng kumpletong dokumento ni Isabel at sa matatag na presentasyon ni Attorney Benhur, mabilis ding nabasag ang tangkang manipulasyon. Walang sapat na basehan para questionin ang legalidad ng titulo ng lupa ni Miss Isabel Llorente. Ang mga papeles ay malinaw, maayos at kumpleto. Sa sandaling yon, pila bumigat ang hangin sa paligid ni Lucio at Tadeo. Lumabas sila ng opisina nang hindi makatingin ng tuwid. Sa may pasilyo, napansin ni Isabel na gusto siyang lapitan ni Lucio, ngulit ngayon wala na ang yabang sa mukha nito. Pagod, gusot at bahagyang bagsak ang mga balikat nito. "Isabel," mahinang nitong tawag. Huminto siya, ngulit hindi lumapit. "Hindi ito magtatapos dito." Tila reflex na sabi ni Tadeo kahit halata namang wala na itong lakas manakot. Lumingon si Isabel sa kapatid. Hindi siya sumigaw,
Hindi siya nagmatapang sa marahas na paraan, pero ang boses niya ay matatag na. Sa totoo lang, sana nga matapos na. 10 taon na kayong may galit sa bagay na hindi nyo naman pinaghirapan. 10 taon na rin kayong binibigyan ng buhay ng pagkakataong ituwid ang mga mali nyo, pero kayo mismo ang sumira sa inyo. Walang naisagot si Tadeo. Si Verena lamang ang tahimik na nakatayo sa likod at sa unang pagkakataon ay tila gusto niyang magsalita pero walang lumalabas. Pagkaraan ng ilang linggo, habang abala si Isabel sa sakahan, biglang dumating sa tanggapan niya ang 3 kapatid. Hindi na sila nakaayos gaya ng dati. Si Lucio ay halatang puyat. Si Tadeo ay hindi na kayang itago ang pagkataranta. Si Verena ay maputna at ang dating tikas ng pagkilos ay napalitan ng pagod at hiya. Nasa opisina rin noon sina Mael, Belita, Doña Silencia at Attorney Benhur dahil may pinag-uusapan silang expansion para sa bagong regional distribution. Nang makita ang 3 Llorente, otomatikong nanahimik ang lahat. Si Isabel ang unang nagsalita. Ano ang kailangan nyo? Nagtinginan ang magkakapatid. Sa dulo, si Verena ang unang bumuka ang bibig. Makikipag-usap sana kami, sabi nito, pilit pinapantay ang boses. Hindi agad sumagot si Isabel. Sa loob-loob niya, ilang taon niyang iniisip kung paanong darating ang sandaling ito. Akala niya noon kapag dumating na ang araw na luluhod sa kanya ang mga kapatid niyang mapagmataas, ay makakaramdam siya ng saya. Ngunit ang totoo, ang una niyang naramdaman ay bigat. Bigat ng lahat ng nakaraan na biglang bumalik sa isang silid. Umupo kayo, sabi niya. Tahimik silang umupo. Wala nang tumawa, wala nang insulto. Si Lucio ang sumunod na nagsalita at kitang-kita ni Isabel na hirap itong lunukin ang sariling pride. Lululubog na ang kumpanya, diretsyong sabi nito. May mga kaso, may utang, at hindi ko na maayos ng mag-isa. Tumingin si Tadeo sa mesa, hindi makatingin sa mata ni Isabel. Si Verena naman ay napapikit muna bago umamin. Baka bawiin ng bangko ang mansyon. Doon tumingin si Attorney Benhur kay Isabel, ngunit hindi ito sumalita. Hinayaan niyang kliyente niyang gumawa ng sariling pasya. Kaya ano ang gusto niyo? Tanong ni Isabel. Tahimik, mabigat. Hanggang sa si Verena mismo ang nagsabi ng mga salitang hindi inakala ni Isabel na maririnig niya mula rito. Humingi kami ng tulong. Sa sulok ng opisina, parang huminto ang oras. Biglang sumagi sa isip ni Isabel ang eksena sa sala ng mansyon 10 taon na ang nakalipas. Ang paraan ng pagtawa nila. Ang salitang, minalas ka naman sa buhay namin. Ang pagkapit niya sa dignidad habang sinusubukang hindi masira sa harap nila. Napakahabang panahon ng pagtitiis, pagtatrabaho at pag-iyak ang bumuo sa sandaling ito. Madali para sa inyo ang humingi ng tulong ngayon. Pero noong ako ang nangangapa, ni respeto ay ipinagkait nyo. Napayuko si Verena. Si Lucio ay napakuyom ng kamao, marahil dahil hindi pa rin sanay mapagsabihan. Si Tadeo naman ay halatang gustong tumakas sa hiya. Doon nagsalita si Attorney Benhur. May isang bagay kayong dapat marinig, sabi ng abogado habang inilalabas ang isang lumang sobre. Matagal ko itong itinago dahil may mga pangyayaring hindi pa handang marinig noon. Pero sa tingin ko, ito na ang tamang panahon. Kilala ni Isabel ang sobre. Lumang sulat kamay iyon na may pirma ni Don Ramiro. Binuksan yun ni Attorney Benhur at binasa. Kung sakaling dumating ang araw na pag-aawayan ng aking mga anak ang mana, nais kong maitala na ang lupang nasa Malinawin at ang kambing mula sa Pilot Farm Line ay inilalaan ko kay Isabel, hindi bilang tira-tira, kundi bilang bagay na naniniwala kong kaya niyang palaguin. Sa lahat ng anak ko, siya lamang ang may tiyaga, talino at pusong marunong magpalago ng minamaliit ng iba. Walang ni isa mang huminga ng maluwag sa silid. Parang bumalik ang lahat kay Isabel. Ang pagpupuyat sa ospital, ang pananahimik sa hapag, ang mga gabing umiiyak sa kubo, ang unang sabon na sablay ang hugis, ang mga araw na halos wala siyang makain, ang paltos,
ang takot, ang pagod. At sa gitna ng lahat, heto ang katotohanang hindi niya inasahan. May bahagi pala sa ama niyang nakita siya, kahit huli na, kahit sa paraang hindi niya agad naintindihan. Napaluha si Isabel, ngunit hindi na iyon luha ng panghihina. Luha iyon ng pagkalagot ng isang sakit na matagal niyang bitbit. Si Verena ang unang hulikbi. Hindi teatral, hindi pa cute, kundi totoong humikbi ng isang taong biglang nakita kung gaano siyang naging bulag. "Piniyakan namin," nanginginig niyang sabi. "At kami ang napahiya ng buhay." Tumahimik si Isabel. Pagkatapos ng mahabang sandali, tumayo siya at humarap sa bintana ng opisina kung saan tanaw ang bahagi ng sakahan, ang processing shed, ang mga empleyadong gumagalaw sa labas, at si Luna sa malayong kulungan. Pagharap niyang muli sa mga kapatid, wala nang puot sa mukha niya, ngulit wala ring kahinaang pwedeng samantalahin. "Hindi ko kayo bibigyan ng perang ng basta-basta," mariin niyang sabi. Bahagyang nanigas si Lucio. "Pero, bibigyan ko kayo ng pagkakataon." Nag-angat ng tingin si Tadeo. "Kung gusto niyong bumangon, hindi sa awa ko magsisimula iyon. Magsisimula iyon sa pag-aamin niyo sa mga mali niyo, sa pagtatrabaho, at sa pagtanggap na wala na kayo sa dating pwesto ninyo." "Anong ibig mong sabihin?" Mahina ni Verena. "Ibig kong sabihin," sagot ni Isabel, "kung gusto niyong iligtas ang sarili ninyo, gagawin niyo iyon ng marangal. Lucio, kung gusto mong umangon, magsisimula ka sa Logistics Division ng Luna Verde, pero hindi bilang boss, bilang trainee na babantayan ng team ko. Tadeo, kung gusto mong matutong tumayo, doon ka sa farm operations. Gigising ka ng maaga, magtatrabaho ka sa init, at matututunan mo ang pagod na hindi mo naranasan noon. Verena, kung gusto mong manatiling may dangal, tutulungan kitang makipag-ayos sa bangko para hindi agad makuha ang mansyon. Pero kapalit noon, gagawin nating scholarship at livelihood center ang malaking bahagi ng bahay. Hindi na iyon magiging monumento ng pagmamataas." Napatingin sa kanya ang tatlo, tila hindi makapaniwala. "Bakit?" tanong ni Lucio. "Pagkatapos ng lahat, bakit mo pa kami tutulungan?" Doon bahagyang ngumiti si Isabel, at sa unang panahon, hindi na iyon ngumiti ng mapait. Dahil ayokong maging katulad ninyo noon, at dahil ang tunay na yaman ay marunong lang manira, kundi marunong ding magtuwid. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. Si Lucio, na sanay sa utos ng utos lang, ay napilitang matuto ulit mula sa baba. Ilang beses itong napahiya sa simpleng inventory at dispatch procedures dahil hindi nito alam ang detalye ng trabaho. Ngulit sa ilalim ng mahigpit ngulit patas na pamamalakad ni Isabel at ng operations team, unti-unti rin itong natutong makinig. Si Tadeo naman, sa unang linggo pa lang sa farm operations, ay nagreklamo na sa init, sa amoy at sa hirap. Minsan pa nga ay nagsabi itong, "Hindi ko kaya ito." Ngunit si Mang Isko, na noon ay tumatanda na rin, ay diretsyong sumagot. "Noong walang-wala si Isabel, hindi siya umiyak sa amin para tumigil ang hirap. Kaya kung gusto mong baguhin ang buhay mo, tumayo ka." At sa unang pagkakataon, tumahimik si Tadeo at tumuloy sa trabaho. Si Verena naman ang pinakamatagal magbago. Hindi dahil sa tamad siya, kundi dahil pinakamalalim ang ugat ng yabang niya. Ngunit nang makita niyang ang mga dating kasambahay na minaliit niya noon, sina Aling Metring at Dado Binuya, ay mas maayos na ang buhay dahil sa sahod at benepisyong ibinigay ni Isabel, may kung anong tuluyang nabasag sa loob niya. Isang gabi, sa dating silid ng ina nila sa mansyon, tahimik siyang umiyak, walang makeup, walang audience, walang palabas. Sa wakas, naiwan siyang mag-isa kasama ang katotohanang hindi niya matakasan. Hindi si Isabel ang malas sa pamilya nila. Ang malas ay ang kayabangang matagal nilang itinanim sa sarili. Lumipas pa ang ilang buwan at dumating ang isang huling pagsubok. Sinubukan ni Fredo Canlas at Naldo Suayan na siraan ng Luna Verde
sa pamamagitan ng peking supply scandal. Nagpakalat sila ng chismis na may kontaminasyon daw ang ilang batch ng produkto para masira ang reputasyon ni Isabel. Ngulit hindi na iyon tulad ng dati. Dahil maayos ang records, mabilis ang quality checks at matatag ang sistemang itinayo ni Isabel, agad ding nabisto ang kasinungalingan. At dito tuluyang pinatunayan ng mga kapatid niya na nagbabago na sila. Sa halip na manahimik, sina Lucio at Verena mismo ang tumestigo laban kina Fredo at Naldo at si Tadeo ay nagbigay ng pahayag tungkol sa dati nitong koneksyon sa fixer. Sa unang pagkakataon, hindi nila pinili ang sarili nila kundi ang tama. Dumating ang ika-10 anibersaryo ng Luna Verde Holdings, ang negosyong ipinanganak mula sa iisang kambing at isang lupaing na panayan ng lahat. Puno ng tao ang malawak na bahagi ng sakahan, mga empleyado, miyembro ng cooperative, scholars, suppliers, lokal na opisyal at mga ordinaryong mamamayan ng San Jacinto na minsang nakarinig lang ng chismis tungkol kay Isabel, ngunit ngayoy humahanga sa kanya. Sa gitna ng entablada ay may malaking larawan ni Luna. Nang tawagin si Isabel para magsalita, tumingin muna siya sa mga taong bumuo ng buhay niya. Kina Belita, Cardo, Maestra Pining, Doña Silencia, Rufino, Junrey, Salve, Mang Isko, Aling Metring, Attorney Benhur, Mael, at maging sa 3 niyang kapatid na nakaupo sa harap, hindi na bilang mapagmataas na Lorente, kundi bilang mga taong muling tinuruan ng buhay. Marami ang magsabing maliit lang ang naibigay sa akin noon, umpisa ni Isabel. Malinaw at kalmado ang boses. At totoo yun, maliit lang sa paningin ng iba. Isang kambing, isang lupaing na panayanan, isang mana na itinuring na insunto. Ngunit may isang bagay na natutuhan ko. Ang tunay na biyaya hindi nasusukat sa laki ng ibinigay. Nasusukat ito sa kung paano mo ito inalagaan. Tahimik ang lahat. Nang araw na pinagtawanan ako, akala ko katapusan ko na. Pero ngayon alam ko na, hindi pala yun katapusan. Simula pala yun. Sa puntong iyon, kusang tumayo sina Verena, Lucio at Tadeo. Sa harap ng lahat, hindi sa utos ni Isabel, kundi sa sarili nilang asya, lumapit sila sa entablada. At doon, sa harap ng buong komunidad na minsang nakarinig sa kanilang panlalait, sila mismo ang yumuko at humingi ng tawad sa kapatid nila. Isabel, umiiyak na sabi ni Verena, "Pinahiya ka namin, pinagkaitan ka namin ng respeto, patawad." "Tinawanan kita," sunod ni Lucio, paos ang boses, "at ni isang beses hindi ko nakita ang halaga mo noon." "Akala ko madali ang lahat," mahinang sabi ni Tadeo. "Hindi ko alam kung gaano kabigat ang pinasan mo." Tahimik na tinignan sila ni Isabel. Pagkatapos ay marhang inabot ang mikropono. "Pinapatawad ko kayo," sabi niya. "Hindi dahil nakalimutan ko ang ginawa rinyo, kundi dahil ayaw kong ang sugat ng nakaraan ang magdikta sa natitirang buhay natin." Sa dulo ng programa, inihayag ni Isabel ang final na hakbang na magbibigay ng bagong kahulugan sa pangalan ng pamilya nila. Ang malaking bahagi ng lumang mansyon ng mga Lorente ay formal na gagawing Lorente Scholarship and Livelihood Center, isang lugar para sa mga kabataang gustong matuto ng agribusiness, food processing at maliliit na kabuhayan. Hindi na ito magiging bahay ng yabang, magiging tahanan nito ng pangalawang pagkakataon. Lumubog ang araw sa malawak na sakahan ng Luna Verde habang naglalakad si Isabel sa damuhan kasama si Mael sa hindi kalayuan at tanawang mga manggagawang masayang nag-uusap matapos ang selebrasyon. Sa kulungan, payapa nang nakahiga si Luna. Matanda na, ngulit buhay pa ring simbolo ng pinagmulan ng lahat. Huminto si Isabel at tumingin sa kalangit na may kulay ginto at kahel ng dapit hapon. Minsan akala niya ang buhay niya ay sukatan ng pangmamaliit ng iba. Akala niya ang pagiging huli sa tingin ng pamilya ay nangangahulugang wala siyang saysay. Ngulit ngayon, alam na niya ang totoo.
Ang babaeng iniwan noon na may isang kambing at isang lupaing pinabayaan ay hindi lamang naging milyonarya, naging huwaran siya, naging daan siya para mabuhay ang iba. Naging patunayan siya na ang bagay na minamaliit ng lahat ay kayang maging pundasyon ng isang marangal, matagumpay at makabuluhang buhay. At sa katahimikan ng dapit hapon, habang hinahaplos ng hangin ng sakahang minsang inakala ng lahat na walang halaga, alam ni Isabel na wala nang pwedeng umagaw sa kanya ng tunay niyang yaman. Ang dangal na pinaghirapan, ang pusong hindi natutong gumanti ng marumi, at ang buhay na siya mismo ang bumuo mula sa isang biyaya na hindi nakita ng iba.